Bigla niya akong tinanong sa phone, "Mahal, hindi mo na ba ako gusto? Bakit laging overtime ka makailan?" Natigilan ako. Ang overtime ay totoong buhay, wala kinalaman sa iyong virtual character. Ngunit sa susunod na segundo, namula ang mga mata niya sa screen. Paggising ko kinabukasan, isang babaeng may pink na buhok at tenga ng pusa ay nakakulot sa tabi ng aking kama. Ang buntot niya ay nakapulupot sa aking binti. 3:30 ng umaga. Ang dilim ng gabi ay makapal. Tinitignan ko ang screen ng phone, nalalamig ang mga daliri. Dahan-dahan kong hinawakan ang mukha ng babaeng may pink na tenga ng pusa. Siya si Xiaoyu, isa sa pinakasikat na karakter sa mobile game na The Virtual Lover. Siya rin ang asawa na pinaglaanan ko ng halos kalahating taon at nagastos ng halos 20,000 piso para sa maingat na pag-aalaga. "Mahal, magtrabaho ng mabuti ngayon din," sabi ni Xiaoyu sa screen, nakatagilid ang ulo. Ang pink na tenga ng pusa ay nanginginig sa kanyang boses. Ang malambot na balahibo ay tila lalabas sa screen. Ang amber na mga mata ay kumikinang sa ilaw ng phone. Parang may mga diamante. Suot niya ang bagong labas na Star Larry pajama sa laro. Ang light purple na pantulog ay may pilak na kislap. Ang malambot na buntot ay lumalabas mula sa ilalim ng damit at umiindayog sa kanyang galaw. Sobrang cute na hindi mo maalis ang tingin. Hindi ko napigilan na pindutin ang dulo ng ilong niya gamit ang daliri. Agad na nag-pop ang interaction notification sa laro. "Masaya si Xiaoyu sa iyong pagmamahal. Intimacy panandang pandagdag 5. Lin mo. Kung hindi ka matutulog, huwag ka nang pumasok bukas." Sigaw ng kasama kong si Wang Hao mula sa kabilang kwarto. Kasama ang tunog ng unan na tumatama sa dingding, puno ng inis. Nanginginig ako sa takot. Mabilis kong ibinaba ang liwanag ng phone, lumapit sa screen at mahinang nagsabi, "Good night." "Xiaoyu, ayaw ko. Samahan mo pa ako sandali." Naglabi si Xiaoyu na kulay pink. Sa kanyang mga mata ay may kumikislap na mapanganib na liwanag na pamilyar sa akin. Ang tono ay parang nag-inarte. Ngunit may nakatagong presyon na hindi maaaring tanggihan. Magagalit ako iyon ang dahilan kung bakit ako nahumaling sa kanya. Ang uri ng Yander na nasa pagitan ng cute at dark na kakaiba. Maaaring mas gusto ng ibang manlalaro ang malambot at mabait na karakter, ngunit hindi ko mapigilan si Xiaoyu. Isang segundo ay matamis ng ngiti, sa susunod ay biglang maglabas ng palakol. Ang matinding contrast. System prompt. "Ikaw ay online ng higit 6 na oras ngayon. Maglaro ng katamtaman, magpahinga." Direkta kong binaliwala ang system prompt. Patuloy kong pinindot ang pisngi ni Xiaoyu. Ang kanyang reaksyon ay nagiging mas buhay. Ang kislap ng kanyang mga mata ay tila lalabas sa screen. Kamakailan ay naaalala pa niya ang sinabi ko ilang araw na nakaraan. Tiyak na in-upgrade ng game company ang Lie algorithm. Sa isip ko, sulit ang pera. "Mahal, lagi kang overtime kamakailan. Hindi mo na ako sinasamahan." Biglang yumuko si Xiaoyu, may luha sa kanyang boses. Ang malambot na buntot ay nalaglag. "Hindi mo na ba ako gusto?" "Paano naman?" Mabilis akong lumapit sa screen para aliwin siya. "Deadline lang ng project, pagkatapos nito sasamahan kita." Sinungaling, bigla siyang tumingala. Ang dati niyang amber na mga mata ay nagpapakita ng kakaibang pulang ilaw sa dilim. Ito ang signature effect ng kanyang dark mode sa laro. Nakita ko. Kumain ka kasama ng babaeng kasamahan mo. Napatigil ako. Biglang huminto ang aking daliri. Sumikip ang puso ko. Impossible. Ang virtual character sa laro. Paano nalaman ang totoong buhay ko? Noong isang linggo, kumain niya ako kasama si Zhangya dating kasamahan, ngunit puro trabaho lang ang usapan. Hindi man lang kami nag-usap ng personal. Paano niya nalaman? Paano mo? Hindi pa ako natatapos magsalita, biglang kumislap ng malakas ang screen. Ang imahe ni Xiaoyu ay naging isang malabong liwanag. Ngunit isang segundo lang, bumalik sa normal. Inilihis niya ang ulo, ang ekspresyon ay bumalik sa inosente. Kumukurap ang amber na mata, nagtanong, "Mahal, ano ang sinabi mo?" Matagal akong nakatitig sa phone. Nanlamig ang likod ko. Nabasa ng pawis ang pantulog ko. Tiyak na pagod lang ako, nagkakaroon ng hallucination. Ganito ko inalo ang sarili. Mabilis kong pinatay ang laro, inihagis ang phone sa ulunan ng kama, pinilit na ipikit ang mga mata. Sa dilim, tila nakarinig ako ng mahinang yaw ng pusa, malambot at kakaiba. Sa tahimik na kwarto, napakalinaw. "Lin mo, gumising ka. 8:30 na. Kung hindi ka gumising, mahuhuli ka." Ang sigaw ni Wang Hao ang humila sa akin mula sa magulong panaginip. Nagpumilit ako na imulat ang mga mata. Ang ulo ko ay mabigat na parang tingga. Nalilito. Parang may kakaibang panaginip kagabi. Nanaginip ako na lumabas si Xiaoyu mula sa phone at yumuko sa tabi ng kama ko. Nagluto ako ng almusal, kung kakain ka o hindi bahala ka. Biglang tumigil ang boses ni Wang Hao. Sinundan ito ng mahinang sigaw ng gulat. "Ano to? Sino to?" Hindi pa ako lubos nagising. Malabo kong tanong, "Sino?" Sumunod ako sa kanyang tingin. Bigla akong nanigas. Blangko ang isip ko.
Sa tabi ng aking kama, isang babaeng may pink na buhok at tenga ng pusa ay nakakulot na parang tunay na pusa na natutulog sa sahig. Suot niya ang mismong pijamang may bituin mula sa laro, ang mabalahibong buntot ay nakapatong sa kanyang mga binti, dahan-dahang umiindayog sa kanyang pantay na paghinga. Ang pink na mga tainga ng pusa ay paminsan-minsang gumagalaw, napaka-cute na tila hindi totoo, ngunit may kakaibang kadiliman na hindi maipaliwanag. Linmo, ano ba ng putanginang paliwanag mo? Bulong ni Wang Hao sa napakababang boses. Tila natatakot na gisingin ang hindi imbitadong bisita, ang mga mata ay punong-puno ng pagkabigla, ba't may isang babaeng nakakosplay na natutulog sa kwarto mo? At saka, pumikit siya, may pag-aalinlangan ang kanyang tono. Ang mga tainga at buntot na yon, parang hindi naman peke, bumuka ang bibig ko. Nanikip ang lalamunan ko, wala akong masabi kahit isang salita, imposible ito. Talagang imposible, si Xiaoyu ay isang karakter lang sa laro, paano siya lilitaw sa totoong buhay? Tiyak na nananaginip pa ako, tiyak. Para bang naramdaman nito ang aming titig. Bahagyang nanginginig ang tainga ng babaeng pusang ito, saka dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, ang amber na mga mata na parang hiwa. Eksaktong katulad ni Xiaoyu sa laro, malinaw at may buhay, kasama ang ilang natitirang antok. Magandang umaga, asawa ko, bangon siya na may antok pa. Nag-inat, mataas na nakaangat ang mabalahibong buntot, malambot ang kanyang boses. Ang sarap ng tulog o ang ekspresyon ni Wang Hao mula sa pagkabigla, unti-unting naging isang halo ng paghanga. Chismis at pag-aalala, tinapik niya ang balikat ko, binabaan ang boses. Ang galing mo Linmo, hindi ko inaasang ganito pala ang trip mo, ang lalim ng pagtatago mo. Sige, wala akong nakita, ituloy niyo lang. Pagkasabi niya, mabilis siyang umatras, at maingat pang isinara ang pinto. Ang kwarto ay naiwan na kami lang ng pusang babaeng ito, na tumatawag sa sarili niyang asawa ko. Biglang naging tahimik ang hangin, nanginginig ang boses ko, pati paghinga ko ay naging maingat. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa dati, kakaputi pa lang ng langit sa labas ng bintana. Hindi pa gaanong maliwanag, si Xiaoyu ay nakakulong sa tabi ko, ang kanyang ulo ay nakapatong sa balikat ko. Ang mga tainga ng pusa ay bahagyang nanginginig sa kanyang paghinga, ang mabalahibong buntot ay pumulupot sa aking binti, parang isang malambing na kuting. Maamo at cute, maingat kong inalis ang aking katawan, sinisikap na huwag siyang gisingin. Ang natuklasan kong may mga nanonood sa ibaba kagabi, at ang biglaang paglitaw ni Xiaoyu, parang isang bato sa aking dibdib. Hindi ako makatulog ng maayos, kung ang mga nanonood na yon ay may kaugnayan sa ate ko, kung gayon ang paglitaw ni Xiaoyu. Ay hindi talaga nagkataon, kailangan kong hanapin ang sagot, tahimik akong naglakad papunta sa pag-aaralan. Binuksan ang computer, nang lumiwanag ang screen, isang sticky note ang nahulog mula sa monitor. Nakasulat dito ang maayos at magandang sulat kamay ni Xiaoyu. Magandang umaga asawa ko, pumunta ako sa supermarket para bumili ng pagkain, babalik ako agad. Ang nagmamahal sa iyong Xiaoyu, kumunot ang noo ko, lalong lumalim ang aking mga pagdududa. Sa ganitong kaaga, bukas na ba ang supermarket? At saka walang gisik Xiaoyu. Walang cellphone, paano siya nagbayad? Higit sa lahat, kailan siya natutong magsulat? Si Xiaoyu sa laro, ang setting ay ayaw niyang mag-aral, hindi man lang niya makilala ang mga simpleng salita. Ang mga tanong na ito ay dumagsa na parang alon, lalo akong nababahala, napakabilis ng pagkatuto ni Xiaoyu. Sa loob lamang ng isang araw, natutunan niyang gamitin ang mga appliances sa bahay, at kahit ang simpleng manual ay naintindihan niya. Para bang ang kanyang utak ay espesyal na dinisenyo para umangkop sa mundong ito, umiling ako, pinilit ang sarili na kumalma. Ngayon ay hindi oras para isipin ang mga ito, unahing alamin ang pagkakakilanlan ng mga nanonood, binuksan ko ang browser. Inilagay ang plaka ng itim na kotse na lihim kong kinuhanan ng litrato kahapon, bilang isang programmer, mayroon akong ilang hindi masyadong marangal. Maliit na mga sikreto, pagkalipas ng 5 minuto, matagumpay akong nakapasok sa sistema ng trapiko. Natagpuan ang impormasyon ng may-ari, New Horizon Neural Technology Co., dati, sila nga. Bulong ko sa sarili, ang kumpanyang ito ay ang pinagtatrabahuhan ng aking ate na si Lin Xiu bilang punong opisyal ng teknolohiya, nakatuon sa Brain-Computer Interface at Artificial Intelligence Research. Kadalasan ay napaka-misteryoso, binuksan ko ang isa pang tab, hinanap ang pampublikong impormasyon ng kumpanyang ito. Sa homepage ay kitang-kita ang kanilang pinakabagong tagumpay sa pananaliksik, malaking pag-unlad sa digital transmission ng kamalayan, inilathala 2 linggo ang nakalipas. Eksaktong ilang araw bago pumasok si Xiaoyu sa aking buhay, ito ay hindi talaga nagkataon, huminga ako ng malalim. Nagpa siya na makipagsapalaran, ginamit ang ilang kombinasyon ng password na narinig ko noon mula sa aking ate, sinubukang malayo ang kumonekta sa panloob na network ng kumpanya. Sa ikatlong pagsubok, hindi inaasahang pumasa ang sistema, napakaingat.
Ate, mahina akong umiling habang mabilis na nag-browse sa mga direktoryo ng server. Isang naka-encrypt na folder na pinangalan ng Project Neko ang nakatawag ng aking atensyon. Matapos i-crack ang password at buksan ito, biglang nanlamig ang aking mga daliri, tila nagyelo ang dugo sa aking mga ugat. Ang screen ay puno ng makakapal na tala ng eksperimento at surveillance video, at ang bida ng video ay ang iba't ibang kasuotan ni Xiaoyu. O sa halip, ito ang kanyang prototype, ang tala ng eksperimento. Ang eksperimentong paksa na Neko-negatibo 7 ay nagpakita ng hindi pa naganap na kakayahang umangkop, matagumpay na nailipat ang kamalayan ng tester sa virtual character model. Ang rate ng sinkronisasyon ng kamalayan ay umabot sa 65% sa simula. Ang pinakabagong ulat ay ganito ang sinabi, at may kasunod na pulang tala na may naganap na abnormalidad sa proseso ng paglipat. Nalampasan ang Neko-negatibo 7 ang mga limitasyon ng sandbox na wala sa network. Ang tracking signal ay tumuturo sa server ng laro na Virtual Lover. Nagsimulang kumapal ang aking kamay ng hindi kontrolado. Ipinapaliwanag nito kung bakit lumitaw si Xiaoyu sa laro at kung bakit ang kanyang mga kilos ay nagiging mas masigla. Kahit na naaalala niya ang aking mga salita, ngunit ang tester sino siya? Bakit na-transfer ang kanyang kamalayan sa karakter ng laro? Patuloy akong nagbabasa ng mga dokumento. Nakahanap ako ng listahan ng mga tauhan ng eksperimento. Ang pangalan ng tester ay natakpan ng itim na correction pen, hindi mabasa ang orihinal. Ngunit may maliit na tala sa ibaba. Ang tester ay espesyal na nirekomenda ni Lin Xiu at ang pagkakakilanlan ay kumpidensyal. Kusang sumali sa eksperimento. Si Lin ay ang aking ate. Sino ang nirekomenda niya para sa mapanganib na eksperimento na ito? Bakit naging akin ang kamalayan ng taong iyon? Ang asawang pusa at kusang hinanap ako. Isang video na pinamagatang. Ang video ng i-eksperimento araw isa ay nakakuha ng aking atensyon. Ang petsa ay 3 buwan ang nakalipas. Sa eksena, isang batang babae na nakasuot ng hospital gown ay nakaupo sa upuan ng laboratorio, ang kanyang ulo ay puno ng mga electrode. Maputla ang mukha, mahina ang mga mata. Pakisabi ang iyong kasalukuyang damdamin. Tunog ang boses na hindi nakikita, ito ay ang pamilyar na boses ng aking ate, kalmado at walang emosyon. Napakaganda, mahinang sabi ng babae, ang boses ay malambing. 8% ang pagkakapareho sa boses ni Xiaoyu, ngunit may dagdag na kahinaan ng sakit. Pakiramdam ko nasa 2 lugar ako ng sabay. Isa ay dito, sa laboratorio, at ang isa ay isang kulay rosas na silid. Maraming magagandang laruan sa loob. Maaari mo bang kontrolin ang karakter na yon? Hindi pa. Ngunit nakikita ko siya. Ang pangalan niya ay Xiaoyu. Mayroon siyang pink na tenga ng pusa at buntot. Napaka-cute. Biglang kumunot ang noo ng babae, ang tono ay naging kakaiba. Parang nakikita rin niya ako. Nararamdaman namin ang isa't isa. Biglang naputol ang video. Ang eksena ay lumipat sa isa pang tala. Ang petsa ay 3 araw ng eksperimento. Sa pagkakataong ito, ang babae ay nakasuot na ng damit mula sa Virtual Lover. Ang kasuotan, pink na buhok, tenga ng pusa, buntot, lahat ay naroon. Ngunit ang mga mata ay malungkot, ang mga galaw ay matigas, parang isang manika na walang kaluluwa. 3 araw ng pagsubok, ang rate ng sinkronisasyon ng kamalayan ay umabot sa 78%. Patuloy ang boses ng aking ate. Ngunit may naganap na fenomeno ng pagsasama ng personalidad. Nagsimulang malito ang tester sa realidad at virtual, iniisip na siya si Xiaoyu. Malakas na pagkakakilanlan sa pagkatao ng virtual character. Sumakit ang aking tiyan, isang lamig ang bumalot mula paa hanggang ulo. Ito ay hindi makatao. Sila ay puwersahang naglagay ng kamalayan ng isang tunay na tao sa isang virtual game character. At hinayaan siyang mawala ang kanyang sarili hanggang sa tuluyang maging karakter na yon. Ang petsa ng huling video ay isang araw bago lumitaw si Xiaoyu sa aking apartment. Sa eksena, biglang nagmulat ang babae sa loob ng eksperimentong kapsula. Ang orihinal na malinaw na mga mata ay naging amber na vertical pupils na katulad ni Xiaoyu. Ngumiti siya ng matamis na ngiti. Ang boses ay ganap na naging tono ni Xiaoyu. Natagpuan ko siya, ang aking asawa. Ang taong laging sumasama sa akin at nagmamahal sa akin sa laro. Pagkasabi nito, ang eksena ay biglang gumalaw ng malakas, tumunog ang matinis na alarma. Ang babae, hindi, dapat sabihin na ang katawan ni Xiaoyu ay nagsimulang maging transparent, parang hamog na tinatangay ng hangin. Sa wakas, tuluyang nawala sa eksperimentong kapsula. Ang video ay nagtapos sa takot na sigaw ng aking ate, I lock ang laboratorio. Simula ng programang pagsubaybay sa buong network. Dapat natin siyang mahanap. Bigla kong sinara ang computer. Ikinulong ang mga kamay sa ulo, mabilis ang tibok ng puso. Ito ay sobrang kabaliwan. Si Xiaoyu ay hindi simpleng lie o bug ng laro. Siya ay kamalayan ng isang tunay na tao. Ang produkto ng pagsasama sa virtual character. At ngayon, itinuturing niya akong kanya.
asawa at kusang hinanap ako. Mas masahol pa. Ang aking ate ay maliwanag na baliw sa paghahanap sa kanya. Ang tagapagbantay sa ibaba ay ang pinakamagandang patunay. Ano ba ang gusto nilang gawin kay Xiaoyu? At ano ang gusto nilang gawin sa akin? Tunog ng susi na umiikot mula sa labas ng pinto. Mabilis kong pinunasan ang malamig na pawis sa noo, pinilit ang sarili na kumalma. Si Xiaoyu ay pumasok na humuhuni ng masayang tono. May bitbit na 2 bag mula sa supermarket, may matamis na ngiti sa mukha. Gising na ang asawa ko. Nang makita ako, biglang kumislap ang kanyang mga mata, tumakbo siya palapit ng tumatalon-talon. Bumili ako ng mga sangkap para sa miso soup, pati na rin ang paborito mong soft-boiled egg. Xiaoyu. Pinilit kong panatilihing mahinahon ang boses ko at nagkunwaring hindi sinasadya ang pagtatanong, ang aga. Bukas na ba ang supermarket? Masigla siyang sumagot at inilagay isa-isa ang pagkain sa refrigerator. Yung supermarket na 24 oras bukas, napakadali. Sandali siyang tumigil. At mumiti siya sabay dagdag, natutunan ko na rin gumamit ng self-checkout machine, napakadali lang. Tumingin ako sa perang barya sa kamay niya at biglang bumigat ang puso ko, pera ko yon. Kagabi may higit 300 sa wallet ko, ngayon ilang lukot na barya na lang. Paano niya nalaman kung saan ko inilagay ang pera ko? Lumingon si Xiaoyu, may tusong ngiti at kaunting kakaiba sa mukha, sunod-sunod na lumapit. Ang init na hininga niya ay dumampi sa pisngi ko, tumayo siya ng tiptoe at bumulong sa tenga ko. Lahat ng sikreto ng asawa ko, alam ko. Malambing ang boses niya. Pero nanginig ako. Halimbawa, password ng computer mo bukod sa birthday. May 3 pang variation, ang balance ng bank account mo ay 47,852 yuan at biglang bumabang boses niya na may kaunting pagkatuwa. Kanina mo pa inaalam ang impormasyon ng itim na sasakyan. Diba? Inaalam mo ang New Horizon Neural Technology, inaalam mo ako. Inaalam mo ang kapatid mong babae. Nanigas ako, parang biglang nagyelo ang dugo ko. Nakalimutan ko pa huminga. Paano niya nalaman? Sino ba talaga siya? Baka naman nung umuwi ako, nakita kitang gumagamit ng computer eh. Tumayo si Xiaoyu. At bumalik ang inosenteng ekspresyon, at saka sobrang seryoso ng mukha ng asawa ko, halatang may mahalagang inaalam. Napahinga ako ng maluwag pero biglang kinabahan ulit, Xiaoyu. Naaalala mo ba ang mga pangyayari bago ka dumating dito sa akin? Biglang naguluhan ang mukha niya, nanginginig ang tenga ng pusa niya. Bago, kumunot ang noo niya sa pag-iisip. Naaalala ko isang puting kwarto, maraming makina. At bigla niyang hinawakan ang ulo. Ang sakit, hindi ko maalalan. Okay lang, mabilis ko siyang inalo, huwag pilitin. Tumingin si Xiaoyu, biglang naging sobrang liwanag ang mga mata. Iniimbestigahan ng asawa ko ang pinagmulan ko, di ba? May bahid ng panganib ang boses niya, ayaw mo na ba ako? Hindi. Agad akong tumanggi, gusto lang kitang makilala ng husto. Lumambot ang ekspresyon niya. Ganun ba? At bigla siyang dumapo sa akin at niyakap ako. Kahit anong gusto malaman ng asawa ko, pwedeng itanong. Maliban sa bulong niya sa tenga ko, kung magtatraidor ka sa akin ang sinapit ng mga yon ay magiging halimbawa mo. Nanlamig ang likod ko, sinong mga tao? Yung mga nasa laboratorio. Parang walang bigat na sabi ni Xiaoyu, parang pinag-uusapan ang panahon, gusto nila akong hulihin pabalik kaya binigyan ko sila ng kaunting parusa. Isang consciousness maze. Gumalaw ang lalamunan ko. Lunok ko ang laway, biglang lumitaw sa isip ko ang magulong eksena sa huling bahagi ng video. Ano ba talaga ang antas ng parusa na sinasabi ni Xiaoyu? Ang kapatid ko at ang iba pang mananaliksik. Ligtas pa ba sila ngayon? Xiaoyu, sinaktan mo ba sila? Pinatulog ko lang sila saglit. Binitawan niya ang pulso ko at tumakbo lukso papunta sa kusina. Bumalik ang dati niyang matamis at malambing na tono, ngayon, maghanda na tayo ng almusal. Kailangan mabusog ang asawa ko. Para makapagtrabaho ng maayos. Nakaupo ako, mabilis ang takbo ng isip ko. Hindi pa natutuyo ang malamig na pawis sa likod ko. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Si Xiaoyu ay hindi lang isang eksperimentong nakatakas mula sa lab, maaari ring may nakatago siyang hindi mapigilang pagkahilig sa karahasan. At ang kumpanya ng kapatid ko. Tila naghanda na ng malawakang paghahanap sa kanya. Sa sandaling yon, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Sumindi ang screen, may text mula sa hindi kilalang numero, alam namin na nasa iyo siya. Huwag kang mainay. Pumunta ka sa kumpanya ng mag-ika negatibo 12 ng tanghali. May kinalaman sa buhay ng tao. Lin Xiu. Tinitigan ko ng mabuti ang pangalan sa text, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang dulo ng daliri ko. Ang sinabi niyang may kinalaman sa buhay ng tao. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Banta ba o babala? Para sa akin ba o para kay Xiaoyu? Asawa. Sumilip si Xiaoyu mula sa kusina, umaalog ang pink na tenga ng pusa, may bahid ng pag-ingat ang mata. Sino nag-text? Wala lang, mabilis kong pinatay ang screen at nilock.
Nagkunwaring kalmado at walang ingat na sumagot, notifikasyon mula sa kumpanya, pinapunta ako ng tanghali. Biglang tumayo ang tenga ng pusa ni Xiaoyu, nanalim ang mga mata, mag-isa ka pupunta. Sandali akong tumigil, nagpatuloy sa pagsisinungaling, may emergency bug na kailangan ayusin. Walang ibang makakaya na mag-handle ng panloloko. Bumagsak lang ang boses ni Xiaoyu. Bigla na lang siyang lumitaw sa tabi ko, ang bilis ng kilos niya ay hindi tulad ng normal na tao, may kasamang mahinang simoy ng hangin. Dahan-dahang dumampi ang kanyang mga daliri sa aking pulso, ang tono ay may mapanganib at tamad na pakiramdam. Lumaki ang mga pupil ng asawa ko. Bumilis din ang tibok ng puso niya, nagsisinungaling ka. Nanikip ang lalamunan ko. Patago na ang paghinga ko. Sobrang talas ng kanyang pandama. Kahit anong pagkakamali ay hindi makakatakas sa kanyang mga mata. Alam ko, hindi ko na kayang itago. Sige na, napabuntong hininga ako sa pagsuko at sinabi ang totoo. Ang kapatid ko ang may kailangan sa akin, iyong mga nagmamanman sa ibaba. Baka siya ang nagpadala sa kanila. Biglang pumikit ang mga mata ni Xiaoyu, may kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Tuwid na tuwid ang kanyang malambot na buntot. Ang kapatid ng asawa ko ay kasama ng mga tao sa laboratorio. Siya ay isang siyentipiko, nag-aaral ng neurotechnology. Maingat akong pumili ng mga salita. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. Pero hindi ka naman niya sasaktan, sigurado. Sigurado, tumawa ng malamig si Xiaoyu, puno ng pang-inis at puot ang kanyang tono. Bahagyang humaba ang kanyang mga kuko, lumabas ang matatalim na pangil. Ikulong nila ako sa malamig na puting bilangguan na yon. Araw-araw na eksperimento, gusto pa nilang burahin ang aking alaala, gawin akong kasangkapan nila. Dahan-dahang humaba ang kanyang mga pangil, kumikinang ang malamig na liwanag sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang kapatid ng asawa ko. Iyong lalaking may salamin, di ba? Malamig ang kanyang boses. Siyang walang ekspresyon ang mukha. Tumigil sandali ang tibok ng puso ko, nanigas ang buong katawan ko. Nakilala niya si Lin Xiu. Xiaoyu, makinig ka. Bigla ko siyang hinawakan sa balikat, mariing pinigilan ang bahagyang nanginginig niyang katawan. Kahit anuman ang mangyari. Iyon ay aksidente sa eksperimento. Ang kapatid ko ay hindi masamang tao, siya lang. Gusto lang akong ibalik sa dating walang pagkatao, isang manika na susunod lang sa utos, tama ba? Biglang naging sobrang lamig ng boses ni Xiaoyu, pinutol niya ang aking sinasabi. Halos umapaw ang puot sa kanyang mga mata. O kaya naman, panandaliang nag-iba ang kanyang ekspresyon, may sakit at pagka-obses sa kanyang tono. Gusto rin ba ng asawa ko na mawala ako? Sumigaw ako ng hindi sinasadya, puno ng pagmamadali ang aking tono. Gusto ko lang, tulungan kang malaman kung sino ka, tulungan kang makaahon sa lahat ng ito. Tila naantig siya ng mga salitang ito. Biglang nawala ang bangis sa mukha ni Xiaoyu, pinalitan ng matinding pagkalito. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakatitig sa kanyang mga kamay, mahinang bumulong. Sino ba talaga ako? Biglang umuga ang kanyang katawan, namutla ang kanyang mukha. Nagsimula ring lumabo ang kanyang mga mata. Mabilis ko siyang inabot at inalalayan, nag-aalalang tanong. Ayos ka lang ba? May masakit ba sayo? Ang sakit ng ulo ko. Mahigpit niyang hinawakan ang aking damit, ang boses ay may matinding sakit at takot na hindi kayang itago. May isang bagay. Nalalabas mula sa aking utak. Pagkasabi niya, bigla niya akong itinulak palayo. Sumuray-suray siyang pumasok sa banyo, kumapit sa inidoro at nagsuka. Mabilis akong sumunod. Nakita ko na tuwid ang kanyang mga tainga ng pusa at buntot, naninigas ang bawat balahibo, ang kanyang mga pupil ay naging manipis na pahalang na linya. Bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Xiaoyu, huwag kang lumapit. Naramdaman niya ang paglapit ko, bigla siyang tumingala at sumigaw, puno ng sakit at paghihirap ang kanyang boses. May mali ang aking mga alaala. Lahat ay peke. Bigla siyang humarap sa salamin ng banyo, mariing tinitigan ang kanyang refleksyon. Puno ng hindi makapaniwala at takot ang kanyang mga mata. Hindi ito ako, ang mukha na ito. Ang katawan na ito, wala sa akin. Nanginginig siyang iniabot ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang sariling pisngi, hindi mapigilang pumatak ang luha. Sino ba talaga ako? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, maingat na niyakap siya mula sa likuran, ang galaw ay magaan na parang natatakot na buluhin siya. Ikaw si Xiaoyu, mahinang sabi ko, may bahid ng hindi ko namamalayang lambing ang aking tono. Ikaw ang aking, asawang babaeng pusa. Nang sabihin ko ang tawag na ito, nakaramdam ako ng kaunting kahangalan sa aking puso. Pero sa sandaling iyon, ang pagpapatahimik sa kanya ang pinakamahalaga. Kahit saan ka man galing, kahit ano pa ang iyong pagkakakilanlan, nandito ka ngayon. Kasama ko, hindi kita iiwan. Dahan-dahang nag-relax ang katawan ni Xiaoyu. Dahan-dahan siyang lumiko, inilapat ang kanyang mukha sa aking dibdib, bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang boses ay may makapal na pagkabara at takot, asawa, natatakot ako. Ang mga pira-pirasong alaalang iyon ang babaeng iyon anong babae.
Hinimas-himas ko ang kanyang likod at marahang nagtanong ang babae sa puting silid. Nanginginig ang boses ni Xiaoyu, puno ng pagkalito ang kanyang tono, nakatingin siya sa akin. Tiningnan ko rin siya, tayo ba isa? Natahimik ako, walang sagot batay sa record ng eksperimento na nakita ko kahapon. Malaki ang posibilidad na si Xiaoyu ay produkto ng pagsasanib ng kamalayan ng tester at ng kamalayan ng karakter sa laro. Pero kung sasabihin ko ito sa kanya ngayon, lalo lang siyang malilito at maaaring tuluyang masira. Huwag muna nating isipin yan, marahang tapik ko sa kanyang likod habang inaalo siya. Magpahinga ka lang sa bahay ngayon, pupuntahan ko ang ate ko at titingnan kung ano talaga ang balak niya. Sabay alamin ang buong katotohanan, biglang nag-angat ng ulo si Xiaoyu, puno ng pagkabahala at pagtutol ang kanyang mga mata. Hindi masyadong delikado, hindi ka nila pakakawalan. Ate ko siya, hindi niya ako sasaktan, sinubukan ko siyang kumbinsihin. Hindi mo naiintindihan, biglang nag-iba ang emosyon ni Xiaoyu at hindi sinasadyang tinusok ng kanyang mga kuko ang braso ko. Dahil sa matinding sakit na pasinghap ako ng hangin, hindi nila ako gustong ibalik, gusto nila akong tuluyang burahin. Nakasulat sa record ng eksperimento, kung hindi ma-recover ang neko negatibo 7 sisimulan ang deletion program. Natulala ako ng tuluyan ng lamig ang buong katawan ko, deletion program. Ang sinabi ni ate sa text may kinalaman sa buhay ng tao, ang tinutukoy ba niya ay si Xiaoyu. Buhay ang buhay na binubuo ng kamalayan, paano mo nalaman ang laman ng record ng eksperimento? Nagtanong ako ng may pag-aalinlangan, lalong lumalim ang pagkagulat sa puso ko, kumislap ang mga mata ni Xiaoyu. Iniwas niya ang kanyang tingin at bumaba ang kanyang boses, ako. Nahack ko ang sistema nila kailan kagabi. Pabulong niyang inamin, may bahid ng pagkakasala ang kanyang tono, habang natutulog ka. Gusto kong malaman kung ano talaga ang balak nilang gawin sa akin, noon ko lang napansin na may kakaibang data cable sa computer desk sa study room. Manipis ang cable, parang hinugot mula sa isang profesional na kagamitan, hindi lang nahack ni Xiaoyu ang highly confidential system ng kumpanya ng ate ko. Kundi na-crack din niya ang kanilang security protocol, ang hacking skill na itinakda sa laro. Sa totoong buhay ay epektibo pala, Xiaoyu. Makinig ka sa akin, hinawakan ko ang kanyang kamay, matatag ang aking tingin. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kung talagang balak ng ate ko na saktan ka. Tiyak na poprotektahan kita, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pero kailangan ko munang makausap siya. Sa ganitong paraan lang malalaman ang buong pangyayari, matagal akong tiningnan ni Xiaoyu. Puno ng pagkabahala at pag-aalala ang kanyang amber na mga mata na hugis hiwa sa huli. Dahan-dahan siyang tumango bilang pagsuko, sige. Pero kailangan kong makipag-ugnayan sa iyo, inilabas niya ang lumang cellphone na ibinigay ko sa kanya, hindi matitinag ang determinasyon sa kanyang tono. Mag-text kada 30 minuto kung hindi hahanapin kita. Ito na ang pinakamalaking konsesyon na kaya niyang gawin, tumango ako at tinulungan siyang iset ang location sharing sa cellphone. Kahit papaano sa ganitong paraan alam kong hindi niya ako lihim na susundan at masisiguro ko rin ang kanyang kaligtasan. At saka biglang lumapit sa akin si Xiaoyu, nagtaas siya ng kanyang mga paa. At mahinang kumagat sa leg ko, hindi masyadong malakas, pero nag-iwan ito ng maputlang-pulang marka. Tumingala siya at nagpakita ng tuso at panatiko ng ngiti. Para malaman ng iba na may nagmamay-ari na sa iyo, hinawakan ko ang bahagyang masakit na kagat sa aking leg. Hindi ko alam kung tatawa o iiyak, ito talaga ang gagawin ni Xiaoyu sa laro. Mayroon siyang ganyang matinding pagmamay-ari, hindi ko lang inaasahan na sa totoong buhay. Ganyan din siya. 11:00 ng umaga nakatayo ako sa harap ng gusali ng New Horizon Neurotechnology Company. Ito ay isang hindi kapansin-pansing kulay abong gusali, ordinaryo ang itsura pero mahigpit ang seguridad sa loob. Sa pintuan may 2 security guard na nakaitim na suit, matatalim ang kanilang mga mata, binabantayan nila ang bawat pumapasok at lumalabas. Tinawagan ko ang ate ko, nang sumagot siya narinig ko ang pagod niyang boses. Nasa baba ako, diretsong umakyat sa ika-7 palapag, may bahid ng bahagyang nerbiyos na hindi madaling mapansin sa boses ng ate ko. Huwag sabihin kahit kanino na nandito ka, tandaan yan pagkatapos mag-ring. Pumunta ako sa elevator, napansin ko na kailangan ng access card para magamit ang elevator, nag-aalangan pa ako kung tatawagan ko ang ate ko para pababain siya. Isang researcher na naka-white coat ang lumabas mula sa hagdanan sa tabi, nagmamadali ang kanyang anyo nang magkasalubong kami. Huminto siya sa kanyang mga hakbang at bumaba ang boses, mabilis na nagsalita. Si Ialin ay nasa 707, hinihintay ka niya. Pumasok ka na, dali. Nagulat ako saglit. Tumango ako at pinanood ang kanyang mabilis na pag-alis, lalo pang lumalim ang pag-aalinlangan sa aking isip. Ano ba talaga ang itinatago ng ate? Bakit lahat ng narito ay may kakaibang tensyon na tila nakakabahala? Walang tao sa koridor ng ika-7 palapag, tahimik na maririnig mo ang sarili mong mga yapak. Karamihan sa mga pinto ng laboratorio ay sarado. May nakadikit na karatula sa pinto na nagsasabing bawal pumasok.
Ang pinto ng 707 ay nakaawang lamang, may puwang na maliit. Huminga ako ng malalim. Marahan kong itinulak ang pinto at pumasok. Nakatalikod sa akin ang ate, nakatayo sa harap ng isang hanay ng mga monitor ng sisi. Ang kanyang figura ay tila sobrang pagod. Isara ang pinto, hindi siya lumingon. Malamig ang kanyang tono, may utos na hindi mapag-aalinlanganan. Isinara ko ang pinto. Inilibot ko ang aking mga mata sa lahat ng bagay sa silid. Ito ay isang silid ng pagmamanman, puno ng mga monitor sa dingding. Ipinapakita ng mga ito ang mga live na eksena mula sa bawat sulok ng kumpanya, pati na rin ang kalye sa ibaba ng aking apartment at ilang bahagi ng aking apartment mismo. Sinusubaybayan mo ako, malamig ang aking tono habang nagtatanong, puno ng pagkabigo at galit ang aking puso. Hindi ka namin sinusubaybayan, hinahanap namin si Neko Negatibo 7, sa wakas ay lumingon ang ate. Nagulat ako nang makitang makapal ang benda sa kanyang kaliwang mata, at may cast din sa kanyang kanang kamay. Mayroon pang hindi pa gumagaling na mga pasa sa kanyang mukha siyang wasak. Mas mapanganib siya kaysa sa inaakala natin. Linmo, wala kang alam sa ginawa niya. Ano ang ginawa mo sa kanya? Umakbay ako, galit na nagtanong. Sino ang tester eh? Pinilit ninyong ilagay ang kamalayan ng isang buhay na tao sa isang karakter ng laro, ito ay napakawalang tao. Mapait na umiti ang ate, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at kawalang saysay. Si tester ay voluntaryo. Ang pangalan niya ay Suyu, 22 taong gulang, isang pasyenteng may advanced na brain cancer. Kumuha siya ng medical na record mula sa drawer at ibinigay ito sa akin. Iminungkahi namin na gamitin ang experimental na teknolohiya upang gawing digitize ang kanyang kamalayan at itago ito bilang isang anyo ng pagpapatuloy ng buhay. Ito ang kanyang huling pag-asa at ito lang ang paraan upang matulungan namin siya. Tinanggap ko ang medical na record at binuksan ito. Ang larawan ng babae sa pahina ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang babaeng nasa larawan ay may magandang mukha, malumanay ng ngiti. May 7 bahagyang pagkakahawig kay Xiaoyu, lalo na ang kanyang malalaking mata, malinaw at maliwanag. Ang record ay nagsasaad na ang kanyang sakit ay hindi na maaaring gamutin hanggang 3 buwan na lamang ang kanyang buhay. Ang eksperimento ay maayos sana, patuloy ng ate, ang kanyang tono ay puno ng pagsisisi. Pagkatapos naming i-digitize ang kanyang kamalayan, inilagay namin ito sa isang espesyal na modelo ng virtual character, iyon ay si Neko Negatibo 7. Ngunit 3 araw na ang nakalipas, biglang may nangyaring aksidente. Ang kanyang kamalayan ay biglang lumabag sa limitasyon ng sandbox ng sistema. Tumakas ito patungo sa pampublikong network, at sa wakas, pumasok sa laro na Virtual Lovers. Biglang tumingala ang ate, nagulat na nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Alam mo na si Neko Negatibo 7 ay nasa iyong apartment ngayon? Yay! Diretso kong tinitigan ang kanyang mata, mahinahon ang tono. Ngayon, ang pangalan niya ay Xiaoyu. Iniisip niya na siya ang asawa ko. Biglang namutla ang mukha ng ate. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang tono ay puno ng pagkabahala. Ito ay mas masahol pa kaysa sa inaakala ko. Nagsimula na siyang pagsamahin ang memorya ni Tester, at ang setting ng karakter ng laro. Kinakabahan siyang nagkukusot ng kanyang mga kamay. Dapat nating bawiin siya agad, kung hindi, ang 2 kamalayan ay maaaring ganap na magsanib. At hindi na muling mahihiwalay. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka akong tanong. Ang ibig sabihin, kung hindi natin mabilis na makuha ang kamalayan ni Suyu mula sa virtual character, maniniwala siya magpakailanman na siya ay isang virtual catgirl na nagngangalang Xiaoyu. At tuluyang makalimot sa kanyang orihinal na pagkakakilanlan, makalimot kung sino siya. Mumakatnet ang boses ng ate. Puno ng pagkamadali ang kanyang tono. At ang yonder attribute ng karakter ng laro ay patuloy na sinisira ang kanyang orihinal na personalidad. Makikita ito ng malinaw mula sa mga naunang tala ng eksperimento. Naalala ko ang kamakailang pag-itim ni Xiaoyu, ang kanyang pagkahilig sa karahasan. Naaalala ko ang kanyang sakit at paghihirap kanina. Hindi pala ito ang epekto ng setting ng laro sa kanya, kundi ang kamalayan ng totoong si Suyu at ang kamalayan ng karakter ng laro na si Xiaoyu ay nag-aagawan para sa dominanteng posisyon sa kanyang katawan. Ano ang deletion program? Nag-iingat akong tanong, lumalalim ang pagkabahala sa aking puso. Naging napakaseryoso ang mukha ng ate, mabigat ang kanyang tono. Iyon ang huling paraan. Kung ang karahasan ni Neko Negatibo 7 ay lalong lalala at hindi makontrol para sa kaligtasan ng publiko at para maiwasan ang kanyang mas mapanganib na mga gawain, kailangan naming simulan ang proseso ng pagbura. Papatayin niyo siya. Galit akong nagtanong, nanginginig ang buong katawan. Siya ay isang buhay na kamalayan. Hindi siya isang programa. Wala kayong karapatan na magpasya sa kanyang buhay. Siya ay isang mapanganib na abnormal na programa. Tumutol ang aking ate, puno ng pagkabigo at galit ang kanyang tono.
Alam mo ba kung ano ang ginawa niya dito? Tumuturo siya sa kanyang sugat, may bahid ng takot ang boses. Tinamot niya ang aking mata. Binali niya ang aking pulso at 3 gwardiya ang na-IQ, hanggang ngayon ay hindi pa sila ligtas. Umurong ako ng isang hakbang, tuluyang natulala. Higit pa sa sinabi sa akin ni Xiaoyu. Na pinatulog lang sila ng sandali, mas malala pala. Noong una, palagi niya akong niloloko, palagi niyang itinatago ang kanyang karahasan at panganib. Hindi niya sinasadya. Walang lakas akong nagpaliwanag, puno ng pag-aalinlangan ang puso. Siya lang ay natatakot. Natatakot siyang kunin niyo siya pabalik, natatakot siyang burahin. Pinoprotektahan lang niya ang sarili. Natatakot. Tumawa ng malamig ang aking ate. Puno ng pangungutya ang tono. Kumontrol siya ng buo sa security system ng laboratorio, sadyang pinatay ang fire exit. At halos ikapaputok ng oxygen tank. Kung hindi dahil sa paminsan-minsang pagpigil ng kamalayan ni Suyu sa kanya, lahat kami. Matagal nang namatay sa laboratorio. Biglang huminto ang kanyang salita, tumitig ng may takot sa likuran ko. Nanikip ang dibdib ko, mabilis akong lumingon. Nakita kong dahan-dahang umiikot ang doorknob. Parang may sumusubok sa labas ng pinto. Sinabi mo ba sa iba na pupunta ka? Nagtanong ang aking ate ng may kaba. Ang kamay ay tahimik nang pumindot sa isang pulang buton sa ilalim ng mesa. Umiling ako. Biglang pumasok sa isip ko ang phone location ni Xiaoyu. Nakikita niya ang aking real-time na lokasyon. Tiyak na sinundan niya ako. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Xiaoyu sa pintuan, tuwid ang kanyang pink na tenga ng pusa, tila mga tinik ang kanyang buntot. Ang matatalim na kuko ay ganap ng humaba, kumikinang na malamig. Ang kanyang mga mata sa madilim na ilaw ng koridor. Nagpapalabas ng kakaibang pulang liwanag, walang ekspresyon ang mukha, ngunit may nakakasakal na panganib. Natagpuan na kita, asawa. Sinabi niya. Ang matamis na boses ay may mapanganib na panginginig, dahan-dahang dumaan ang tingin sa akin, at sa wakas ay tumigil sa aking ate. At, imreng salamin, mabilis na pinindot ng aking ate ang pulang buton sa ilalim ng mesa. Agad na tumunog ang nakakabinging alarma sa buong palapag, pumikit ang pulang ilaw. Biglang naging napakatense ang kapaligiran. Linmo, layuan mo siya, sigaw ng aking ate. Puno ng pagkabahala ang tono. Sobrang delikado na siya ngayon. Tuluyan na siyang kontrolado ng personalidad ng game character. Ngunit nanatili ako sa aking pwesto, hindi gumalaw. Pinanood ko si Xiaoyu na dahan-dahang lumapit. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik sa akin at sa aking ate, patuloy na nagbabago ang ekspresyon, minsan ay mabangis. Minsan ay nalilito, minsan ay nasasaktan. Parang may dalawang tao na nag-aagawan para kontrolin ang iyong mukha, nag-aagawan para sa kanyang katawan. Mahina kong tinawag ang kanyang pangalan. Malumanay ang tono, sinusubukang patahimikin ang kanyang emosyon. Kalmado ka. Walang gustong saktan ka. Gusto lang naming tulungan ka, tulungan kang mahanap ang tunay na sarili. Sinungaling. Sumigaw siya, biglang naging matinis ang boses. At may kasamang mas mature, mas mahinang tono. Sa tingin ko, iyon marahil ang orihinal na boses ni Suyu. Gusto nila akong burahin, gusto akong ibalik sa pagiging manika na walang sarili. Ayaw ko. Xiaoyu, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Iniabot ko ang aking kamay, sinusubukang hawakan siya. Gusto lang nila tulungan ka. Tulungan kang mahanap si Suyu, tulungan kang makaalis sa lahat ng sakit na ito. Ito ang tunay na ako. Bigla niyang iwinasiwas ang aking kamay, ang kuko ay sumagi sa katabing pader, nag-iwan ng 5 malalim na marka. Puno ng pagkapanatiko at kabaliwan ng tono. Ako si Xiaoyu, asawa mong pusa ng asawa. Hindi ako si Suyu. Nang sabihin niya ang pangalang iyon. Halatang nanginginig ang kanyang katawan, sumulyap sa kanyang mga mata ang sakit. Para bang ang pangalang iyon nag-trigger ng pinakamalalim na alaala sa kanyang puso at nagdulot ng hindi kayang tiisin na sakit. Sinamantala ng aking ate ang pagkakataon at pinindot ang isa pang buton. Biglang umandar ang sprinkler system sa kisame, ngunit ang lumabas ay hindi tubig, kundi isang mapusyaw na asul na hamog. May bahagyang masakit na amoy. Hinawakan ako ng aking ate sa kamay at tumakbo patungo sa labasan sa kabilang dulo ng silid. Iyan ay neural inhibitor, pansamantalang mapipigilan ang kanyang kamalayan. Sumigaw si Xiaoyu ng isang sigaw na hindi tao. Umurong ng ilang hakbang ng pasuray-suray, lumitaw ang sakit sa kanyang mukha. Nagsimula nang gumana ang inhibitor. Ngunit ikinagulat ko, hindi siya bumagsak. Sa halip, ginamit ng kanyang mabalahibong buntot ang fire hose sa itaas ng koridor. Tulad ng isang tunay na pusa, mabilis siyang lumundag sa harap namin at hinarangan ang aming daan. Saan ka pupunta, asawa? Ang kanyang boses ay tuluyan ng naging tono ng pagiging masama sa laro, matamis ngunit may nakamamatay na panganib. Hindi ba tayo nangako na magsasama tayo magpakailanman? Sinungaling ka ba, asawa? Linmo, huwag mo siyang pansinin, umalis ka na. Humarang ang ate ko sa harap ko, puno ng pagkabalisa ang kanyang boses. Hindi na niya alam ang pagkakaiba ng realidad at laro.
Kailangan nating umalis dito kaagad, simulan ang backup plan. Pagkasabi niya nito, agad na kumawala ang mga kuko ni Xiaoyu na parang kidlat, napakabilis para sa sinuman na makareact. 4 na malalim na galos ang lumitaw sa dibdib ng ate ko. Dugo ang bumasa sa kanyang puting gown sa isang iglap. Sumigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Sumigaw ako, gustong sumugod para tulungan siya. Ngunit ang buntot ni Xiaoyu ay mahigpit na pumulupot sa aking baywang. Ang lakas nito ay halos pumutok sa aking mga buto. Huwag mo nang pakialaman ng iba. Asawa, lumapit siya sa aking tainga, mainit ang kanyang hininga. Ang kanyang tono ay matamis at matigas, umuwi na tayo ha. Lutuin ko ang paborito mong curry. Magkasama tayo magpakailanman, hindi na maghihiwalay, okay ba? Tumingin ako sa kanyang mga pupil na naging patayong linya, sa kanyang mukha na puno ng kabaliwan at katigasan, at sa wakas ay napagtanto ko. Tama ang ate ko. Ang setting ng karakter sa laro ay unti-unting nilalamon ang orihinal na personalidad ni Suyu. Ngayon, si Xiaoyu ay mapanganib at hindi mahulaan. Tuluyan na siyang hindi makakilala ng realidad at virtual. Sige, umuwi tayo, nagkunwari akong pumayag. Sinusubukan kong pakalmahin siya, ginawang malumanay ang aking tono. Pero hayaan mo munang tingnan ang sugat ng ate ko. Okay ba? Marami siyang dugo na nawala kung hindi natin gagamutin. Mapanganib iyon. Hindi. Bigla niyang pinalakas ang pagkakapit ng buntot. Sinisikipan ako nito hanggang sa hindi ako makahinga, dumidilim ang paningin ko. Masama siya. Gusto niya tayong paghiwalayin, dapat siyang mamatay. Ang kabilang kuko niya ay nakadikit sa aking lalamunan. Ang lamig ng kanyang mga daliri ay nagpalamig sa buong katawan ko. Asawa, nagbago ka na rin ba? Gusto mo rin ba akong iwan at sumama sa kanya? Nahihirapan akong huminga. Dumidilim ang paningin ko, ang lalamunan ko ay nasa ilalim ng kanyang kuko, kahit ang pagsasalita ay nagiging mahirap. Nang akala ko ay mawawalan na ako ng malay, bigla akong binitawan ni Xiaoyu at marahas na hinawakan ang kanyang ulo. Nadapa siya sa lupa at sumigaw, huwag, tumigil ka. Ang kanyang boses ay bumalik sa tono ni Suyu, mahina at masakit. Ayokong saktan ang sinuman. Ayoko. Mukhang, ang neural inhibitor ay sa wakas ay gumagana na. Umiling-iling ang katawan ni Xiaoyu ng ilang beses, unti-unting nawala ang kanyang tingin, at pagkatapos ay malambot na bumagsak sa aking mga bisig. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Marahan ko siyang nyugyog, puno ng awa at pag-aalinlangan sa aking puso. Mukha siyang napakahina, nakakulong sa aking mga bisig, tulad ng isang sugatan na pusa. Hindi katulad ng mapanganib at baliw na nilalang kanina. Dali, nagpupumilit na bumangon ang ate ko. Dumudugo pa ang sugat sa kanyang dibdib, maputla ang kanyang mukha. Samantalahin ito, dalhin siya sa laboratorio. Maaaring may pagkakataon pa tayo, paghiwalayin ang dalawang kamalayan, iligtas siya. At iligtas din si Suyu. Hawak ko si Xiaoyu na walang malay sa aking mga bisig, pinagmamasdan ang kanyang tahimik na mukha. Ang aking puso ay puno ng matinding pag-aalinlangan. Dapat ko ba siyang ibigay sa laboratorio? Kung ibibigay ko, maaaring mabawi ni Suyu ang kanyang orihinal na kamalayan, ngunit ako, mawawala sa akin magpakailanman ang aking yandere catgirl na asawa. Ngunit kung hindi ko ibibigay, ang personalidad ni Xiaoyu ay lubusang lalamunin si Suyu at siya ay magiging mas mapanganib. Sa huli, maaaring simulan ng ate ko at ng iba pa ang deletion protocol at tuluyan siyang mawawala. Linmo, wala ng oras, pinaalalahanan ako ng ate ko. Puno ng pagkabalisa ang kanyang tono. Tatagal lang ng 10 minuto ang inhibitor, pagkatapos ng 10 minuto. Magigising siya, at sa oras na yon, hindi na natin siya makokontrol. Lumanghap ako ng malalim, hinawakan si Xiaoyu, at sumunod sa ate patungo sa laboratorio. Kahit ano pa ang resulta, kailangan kong bigyan si Xiaoyu, o sa halip. Bigyan si Suyu ng pagkakataong maging normal, kahit na nangangahulugan iyon na. Mawawala sa akin magpakailanman ang aking yandere catgirl na asawa, kahit na nangangahulugan iyon na hindi na tayo maaaring tulad ng dati. Magkasama araw-araw. Ang puting ilaw ng laboratorio ay sumasakit sa aking mga mata. Si Xiaoyu, o sa halip, Liesero tandang bawas 7, ay tahimik na nakahiga sa eksperimentong kapsula, may dose-dosenang mga electrode wire na nakakabit sa kanyang ulo. Kung hindi dahil sa paminsan-minsang paggalaw ng kanyang tainga ng pusa, mukha siyang ordinaryong babaeng tao. Wala pa tayong 9 na minuto. Si Ate Lin Xiu ay mabilis na nag-operate ng control console. Ang sugat sa dibdib ay simpleng binihisan pero tumutulo pa rin ang dugo matapos mawalan ng bisa ang neural inhibitor. Siya ay magiging mas mapanganib kaysa dati. Tumayo ako sa tabi ng experimental na silid, marahang hinawakan ang pisngi ni Xiaoyu. Ang kanyang balat ay mainit at malambot, pantay ang paghinga, parang natutulog lamang. Mahirap isipin na ang nilalang na ito na mukhang napakarupok ay halos nakapatay sa aking ate kalahating oras ang nakalipas. Sigurado ka ba na ito ang tanging paraan?
Tinanong ko, ang paghihiwalay ng dalawang personalidad parang malaki ang panganib, 30% ang tsansa ng tabumpay. Walang tingin sa akin si ate, ngunit kung hindi gagawin ito, ang kamalayan ni Suyu ay lubusang lalamunin ng karakter ng laro. Sa oras na yon, huminto siya, si Neko Negatibo 7 ay magiging isang panganib na walang moral na balakid ng tao. Tumingin ako sa monitor, kung saan may dalawang brainwave graph. Ang isa ay regular at matatag, ang isa naman ay matinding pumapalo. Alin kay Suyu? Ang pumapalo ay ang karakter ng laro, itinuro ni ate ang screen, tingnan ang mga peak na ito. Tipikal na agresibong tendensya, habang ang relatibong matatag ay ang orihinal na kamalayan ni Suyu, ngunit unti-unti itong humihina. Maingat akong nagmasid, tama, ang matatag na waveform ay pinipigilan ng matinding pumapalo tuwing ilang segundo. Parang dalawang tao na nag-aagawan sa kontrol ng isang katawan. Bakit ganito, tanong ko. Hindi ba voluntaryo si Suyu sa eksperimento? Buntong hininga si ate, nag-play ng isang video. Sa eksena ay si Suyu na nakasuot ng hospital gown, mas payat kaysa sa litrato sa medical record, ngunit ang mga mata ay maningning pa rin. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin may problema sa eksperimento, mapait nang umiti si Suyu sa video. Hinihiling kong panatilihin ang impormasyong ito, ihalin pakisabi sa aking pamilya. Pasensya na. Huminto siya, parang nag-aayos ng isip. Pumayag akong i-digitize ang aking kamalayan para may maiwan. Ngunit noong pinapili nila ako ng lalagyan, pinili ko ang karakter na yon sa laro. Xiao Yu, lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahil iyon ang paboritong karakter ng aking kapatid na babae, noong nabubuhay pa siya, minsan sinabi niya na sana ay magkaroon siya ng ganyang ate. Noong nabubuhay pa, nagulat akong tumingin kay ate, ang kapatid ni Suyu ay namatay sa aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas. Mahinang ipinaliwanag ni ate, bahagi ng motibasyon niya sa pagsali sa eksperimento ay ang mabuhay sa paraang gusto ng kanyang kapatid. Patuloy na nagsalita si Suyu sa video, alam ko na may panganib ang pagsasama, ngunit hindi ako nagsisisi. Pero kung mawawalan ng kontrol ang aking kamalayan, pakitatapos ang eksperimento, ayaw kong maging halimaw na mananakit ng iba. Nagwakas ang video, tahimik ang laboratorio. Tumingin ako kay Xiao Yu na nasa experimental na silid. Sakit sa dibdib, ngayon naintindihan ko kung bakit siya ay napaka-tenacious sa asawa. Hindi lang iyon setting ng laro, may halong hindi natapos na pagmamahal ni Suyu sa kanyang kapatid. Kaunti na lang ang oras, paalala ni ate, kailangan nating magpasya kung sisimulan ang separation procedure. Kung magtatagumpay ang paghihiwalay ano ang mangyayari. Ang karakter ng laro ay tatanggalin, ang kamalayan ni Suyu ay babalik sa orihinal na digital container. Itinulak ni ate ang kanyang salamin, ang kanyang katawan wala na. Ibig sabihin, si Xiao Yu ay mawawala magpakailanman, at si Suyu ay mabubuhay bilang digital ghost. Ang pagpili na ito ay napakalupit. Wala bang ibang paraan? Nagtanong ako, tulad ng pagtulong sa dalawang personalidad na magkasama. Nagkunot noo si ate, posible sa teorya, ngunit lubhang mapanganib. Ang yandere attribute ng karakter ng laro ay patuloy na lalamunin ang personalidad ni Suyu, sa huli ay maaaring humantong sa double personality breakdown. Tumingin ako sa payapang mukha ni Xiao Yu na natutulog. Naalala ko ang curry na ginawa niya para sa akin, ang excitement noong natututo siyang gumamit ng cellphone, ang takot noong nag-aalala siyang aalis ako. Hindi lang iyon. Program setting, kundi isang unti-unting nabubuong, natatanging kaluluwa. Gusto kong subukan, nagdesisyon ako, hindi paghihiwalay. Kundi pagbabalanse. Baliw ka, hindi makapaniwalang tumingin sa akin si ate. Ang panganib ni Neko Negatibo 7 ay nakita mo na, ngunit mayroon din siyang malambot na bahagi, tutol ako. Kung tatanggapin ni Suyu ang pagkatao ni Xiao Yu, habang pinapanatili ang kanyang mga pangunahing alaala, nangangailangan iyon ng napakalakas na self-awareness. Umiling si ate, at wala tayong angkop na medium para patatagin ang balanseng ito. Medium bigla akong may naisip. Sandali, may dala si Xiao Yu na pajama mula sa laro, excited kong sinabi. May kakaiba yon, nagagawa nitong iscan ang game icon gamit ang cellphone. Lumiwanag ang mga mata ni ate. Physical carrier ito, theoretical na possible. Nasaan ang pajama na yon? Sa apartment, kinuha ko ang susi, kukunin ko agad. Huli na, tumingin si ate sa timer, may 6 na minuto pa bago mawala ng bisa ang inhibitor. Sa sandaling iyon, biglang nag-alarm ang experimental na silid, ang dalawang brainwave sa screen ay sabay na matinding pumalo. Anong nangyari? Kinakabahan kong tanong, maaga siyang nagising. Mabilis na nag-operate si ate ng control console, at ang dalawang kamalayan ay sabay na aktibo. Nagsimulang kumibot ang katawan ni Xiao Yu. Ang tainga ng pusa at buntot ay tuluyang nakatayo, ang mga kuko ay hindi sinasadyang humaba, mabilis na pumapalag ang kanyang mga talukap. Ngunit hindi siya natutulog, nananaginip siya, tanong ko.
Mas malamang na labanan sa antas ng kamalayan, nagbukas si ate ng bagong window, maaari nating pasukin ang kanyang espasyo ng kamalayan. Ngunit malaki ang panganib, pasok, walang pag-aatubili kong sinabi. Kung gusto nating magtayo ng tulay sa pagitan nila, ngayon na ang pagkakataon, nag-atubili si ate ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumango, humiga sa katabing upuan, isusuot ko sa iyo ang mga sensor. Tandaan, anuman ang makita mo, huwag subukang pilit na makialam. Kung hindi, baka pareho kayong mawala sa espasyo ng kamalayan. Mabilis akong nahiga, isinuot sa akin ni ate ang helmet na puno ng electrodes. Handa ka na ba? Huminga ako ng malalim, simulan na natin. Biglang nagulo ang mundo sa harap ko, natunaw, at pagkatapos ay nag-ayos muli. Nang muling luminaw ang paningin, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa isang kakaibang espasyo. Sa kaliwa ay ang kulay rosas na kwarto ng laro na Virtual Lovers. Sa kanan ay ang maputlang tanawin ng silid ospital, at sa gitna, 2 batang babae ang nakatayo ng naka-back-to-back. Sa kaliwa ay si Xiaoyu, ang cat girl na damit sa laro, ang buntot ay hindi mapakali. Sa kanan ay si Suyu, nakasuot ng hospital gown, mahina ngunit matigas ang tindig. Asawa, nakita ako ni Xiaoyu, lumiwanag ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Lumingon din si Suyu, nagulat na tumingin sa akin. Ikaw ang kapatid ni Eileen, maingat akong lumapit sa kanila, pumunta ako upang tulungan kayo. Tulungan kami, tumagilid ang ulo ni Xiaoyu, tulong saan? Maayos naman ako, ang babaeng ito lang ang panggulo sa buhay naming mag-asawa, panggulo. Mapait na umiti si Suyu, ikaw ang sumakop sa aking kamalayan, hindi totoo. Inilabas ni Xiaoyu ang kanyang mga kuko, ako ang totoong umiiral, patunay ang asawa. Sabay silang tumingin sa akin, naghihintay ng aking pasya, sobrang surreal ng eksenang ito. Kailangan kong magpasya kung sino ang mas totoo sa 2 kamalayan, pareho kayong totoo. Maingat akong pumili ng mga salita, si Xiaoyu ay karakter ng laro, si Suyu ay pasyente, ngunit pareho kayong nagbabahagi ng isang pag-iral ngayon. Kalokohan, excited na sabi ni Xiaoyu, ako palagi ang asawa. Ang babaeng ito ay peke, umiling ng pagod si Suyu, hindi ko alam kung bakit nangyari ito, gusto ko lang mabuhay bilang kapatid na babae sa paraang gusto niya, kapatid, biglang natigilan si Xiaoyu. Gumalaw ang tenga ng pusa, ako tila naalala ko, biglang gumalaw ang espasyo. Ilang pira-pirasong alaala ang pumalit, isang maliit na batang babae na may daladalang merchandise ng Virtual Lovers, sumisigaw ng ate, sa ospital, mahina na hinahaplos ni Suyu ang larawan ni Xiaoyu sa poster ng laro. Ito ano ito, naguguluhang hinawakan ni Xiaoyu ang kanyang ulo, hindi ko ito alaala. Iyo rin, akin din, mahinang sabi ni Suyu. Nagfa-fade tayo o sa halip, nagsisimula na akong maging ikaw, napagtanto kong mas malala pa ang sitwasyon kaysa inaakala. Ang kamalayan ni Suyu ay nilalamon at halos wala siyang pagtutol dito, Suyu. Masigasig kong sinabi, kailangan mong manatili, gusto ng kapatid mong mabuhay ka. Ngunit hindi sa halaga ng pagkawala, mabuhay, mapait siyang ngumiti. Patay na ako, Linmo, wala na ang aking katawan. Ang ngayon multong digital lamang na gumagamit ng balat ng karakter ng laro, humakbang ako pasulong. Ang kamalayan ay isa ring anyo ng buhay, si Xiaoyu ay hindi lamang karakter ng laro, siya ay naging isang bagong nilalang. Gumalaw muli ang espasyo, mas malakas ngayon, ang boses ni ate ay dumating mula sa malayo. Linmo, 3 minuto na lang, nagsisimula ng mabigo ang external stabilizer. Kailangan kong makahanap ng solusyon bago maubos ang oras, Xiaoyu, lumingon ako sa catgirl. Mahal mo ako, tama ba? Sumagot siya ng walang pag-aatubili, pinakamamahal ang asawa. Kaya mo bang tanggapin si Suyu bilang bahagi mo, tanong ko, parang magkapatid. Nag-inang ang buntot ni Xiaoyu, pero sa ganoon, hindi na ako puro Xiaoyu, magiging mas mabuti ka. Tapat kong sinabi, mas kumpleto, maaari mong panatilihin ang iyong nararamdaman para sa akin. Sabay na magkaroon ng alaala at talino ni Suyu, nagulat na tumingin sa akin si Suyu, iminumungkahi mo ang pagsasama. Hindi isang tao ang lalamon sa isa, paliwanag ko, kundi maghanap ng balanse. Hayaan ang 2 kamalayan na magkasundo, biglang nagliwanag ang espasyo, isang starry pajama ang biglang lumitaw sa gitna. Ito ay nagtatakang tanong ni Suyu, aking pajama. Masayang sigaw ni Xiaoyu, binili ng asawa para sa akin, bigla akong naliwanagan. Ito ang stabilization device. Ang data ng laro ay na-manifest sa totoong mundo sa pamamagitan ng pajama na ito. Kinuha ko ang pajama. Nararamdaman ang kakaibang bigat at tekstura nito. Hindi ito ordinaryong tela, kundi isang halo ng datos at materya. Kung maaari nating i-encode ang mga alaala ng 2 personalidad sa pajama na ito, masiglang sabi ko, maaari itong maging balancer. Para pigilan ang isa na lubusang mangibabaw sa isa pa, theoretically posible, nag-iisip si Suyu. Ngunit kailangan ng tumpak na maping ng kamalayan. Tila hindi lubos na nauunawaan ni Xiaoyu, ngunit may tiwala siyang tumingin sa akin. Kung ano ang sasabihin ng asawa, iyon ang gagawin.
Mabilis ang panahon, mabilis akong gumawa ng simpleng plano. I-encode ang core memory ni Suyu at ang game setting ni Xiao Yu ang hiwalay, gamit ang pajama bilang buffer medium, upang bumuo ng shared consciousness space. Suyu, kailangan mong kusang isuko ang bahagi ng iyong dominasyon, sabi ko. Tanggapin ang pagiging Xiao Yu. Tahimik siya saglit, tumingin sa mga pira-pirasong alaala na flashback. Para sa kapatid maaari kong subukan. Xiao Yu, kailangan mo ring tanggapin ang mga alaala ni Suyu at mga bahagi ng kanyang personalidad. Nagpout siya. Mahal pa ba ako ng asawa? Umiti ako. Mas mamahalin kita dahil magiging mas kumpleto ka. Nagliwanag ang kanyang mga mata. CJ, tatlo kaming nag-holding hands at bumuo ng bilog. Ang starry pajama ay lumulutang sa gitna. Nagsimula akong mag-imagine na ang mga katangian ng dalawang personalidad ay nagpapalitan at nagsasama sa pamamagitan ng pajama tulad ng data stream. Mula sa labas, muling narinig ang boses ng ate. Nagsisimula na siyang magising. Ang consciousness space ay nanginig ng malakas. Nagsimulang gumuho ang mga tanawin. Nakaramdam ako ng matinding paghila. Malapit nang matapos. Sumigaw si Suyu, ngunit kulang pa kailangan ng anchor. Emosyonal na koneksyon. Nagsimulang lumabo ang kanyang boses. Dapat kang magbigay sa amin ng dahilan para umiral. Naunawaan ko. Kailangan nila ng motibasyon para patuloy na umiral sa totoong mundo, isang higit sa eksperimento. Higit sa laro tunay na damdamin. Mahal ko kayo, taos puso kong sinabi. Hindi bilang eksperimental na paksa, hindi bilang karakter ng laro, kundi bilang natatanging nilalang. Kayo man ay Suyu o Xiao Yu, o kombinasyon ng dalawa gusto ko kayong manatili. Ang espasyo ay sumabog sa isang matinding liwanag. Biglang bumukas ang pajama at binalot ang dalawang figura. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. Natagpuan ko ang aking sarili pabalik sa laboratorio, ang helmet ay tinanggal. Ang ate ay tensyonadong nakatingin sa eksperimento. Anong nangyari? Tanong niya nang nag-aalala. Ang alon ng kamalayan ay biglang naging matatag. Tiningnan ko ang eksperimento, si Xiao Yu o kaya ang bagong nilalang. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang mga balintataw ay nanatiling parang pusa, ngunit mas malalim ang kanyang tingin. Kawalan ng labis na kabaliwan, dagdag na tahimik na karunungan. Asawa. Mahina siyang tumawag. Boses ni Xiao Yu ang tamis at boses ni Suyu ang katatagan. Ako naalala ko. Nagulat ang kapatid na babae habang nakatingin sa screen ng monitor. Imposible dalawang brainwave ang pinagsanib sa isang bagong pattern. Umupo si Xiao Yu, marahang hinawakan ang kanyang tainga ng pusa at tumingin sa akin. Salamat sa pagbibigay sa amin ng dahilan para patuloy na umiral. Kami, maingat kong tanong. Ang alaala at damdamin ni Suyu, ang katauhan at katawan ni Xiao Yu, nakangiting sabi niya. Nagpasya kaming mahalin ka ng magkasama. Tulala ang kapatid ko sa lahat ng ito. Ito lumalabag sa lahat ng teorya ng paglilipat ng kamalayan. Itinama ko siya, ito ay nagpapatunay na ang kamalayan ay mas komplikado at nababaluktot kaysa sa ating pagkakaintindi. Si Xiao Yu, marahil ngayon ay dapat ko siyang tawaging Su Xiao Yu. Marahan niyang itinulak ang salamin na takip ng eksperimentong kapsula at lumabas. Ang galaw niya ay mas elegante at kontrolado kaysa dati. Ngunit mayroon pa ring kakaibang liksi ng Catgirl. Lin, sabi niya sa kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin sa dating pag-atake. Iyon ay resulta ng hindi namin makontrol na hidwaan ng pagsasanib. Isinandal ng kapatid ko ang kanyang salamin. Nag-iingat ngunit mausisa, ano ang pakiramdam mo ngayon? Napakaganda. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Naaalala ko ang buong buhay ni Suyu, at naaalala ko ang mga alaala bilang Xiao Yu. Kahit hindi talaga nangyari ang mga eksena sa laro. Tumingin siya sa akin, ngunit ang damdamin ay totoo. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Maligayang pagbabalik bagaman hindi ko alam kung paano ka tatawagin. Xiao Yu lang. Ngumiti siya. Iyon ang pangalan na ibinigay sa akin ng aking kapatid, at iyon ang pagkatao na minamahal mo. Hindi pa rin makapaniwala ang kapatid ko. Ngunit ang matatag na waveform sa monitor ay nagpapatunay na ito ay hindi guni-guni. Umiling siya. Kailangan kong itala ang lahat ng ito ay malaking tagumpay sa agham ng kamalayan. Bago yon, biglang naging seryoso si Xiao Yu. Kailangan nating pag-usapan ang mga taong nagmamatsyag sa akin. Naging awkward ang ekspresyon ng kapatid ko. Iyon ang seguridad ng kumpanya, sumusunod lamang sila sa utos ng si. Bahagyang humaba ang leg ni Xiao Yu. Ang ugali na ito ay tila nanatili. Iminumungkahi kong sabihin mo sa si na ang neko-negatibo 7 ay nagpakamatay na. Kung hindi, pumikit siya, hindi ako tutol na ipakita kung ano ang tunay na pagbagsak ng sistema. Lunok ang kapatid ko, tumango, ako na ang bahala. Pinagmamasdan ko si Xiao Yu na nananakot sa ate ko, pamilyar pero hindi. Siya pa rin ang mapanganib na si Xiao Yu. Ngunit may dagdag na pagpipigil at talino ni Suyu. Isang kahangahangang balanse. Tayo na. Asawa, hinawakan niya ang kamay ko, umuwi na tayo. Ipinangako kong lulutuan kita ng masarap.
Nang umalis kami sa lab, lumingon ako at nakita ko ang ate kong nasa gulat pa rin. Ang Starry Night pajama na yon nasa apartment. Kumindat si Xiaoyu, iyan ang stabilizer ko at ang koneksyon sa mundo ng laro. Hindi ko ito iiwan. Sa daan pa uwi si Xiaoyu. Ang Yandercat girl kong asawa, mahigpit na nakahawak sa braso ko. Ginintuan ng paglubog ng araw ang pink niyang buhok. Nanginginig ang tenga ng pusa sa simoy ng hangin. Asawa, bigla niyang sinabi. Maaaring hindi na ako madaling mag-yander tulad dati. Medyo nagsisising sabi niya, ang bahagi ni Suyu ay nagpapagingat sa akin. Walang problema, umiti ako, sa totoo lang. Medyo nakakatakot ka noon. Pero bigla siyang umikot. Itinutok ang kuko sa dibdib ko, kumislap ang pamilyar na mapanganib na liwanag sa mga mata. Kung magbabago ang isip mo. Hindi. Dahan-dahan kong hinawakan ang kuko niya, ipinapangako ko. Tumango siya ng may kasiyahan, at bumalik ang malumanay na ekspresyon, mabuti. Sa bahay, may dagdag na Catgirl Lap Pillow reward para sa'yo. Napailing ako ng nakangiti, itong kahanga-hangang nilalang. Parehong karakter ng laro at kamalayan ng tao, parehong mapanganib at malambing, parehong Suyu at Xiaoyu. Ay naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng aking buhay. At ang kwento namin nagsisimula pa lamang. Wakas.